What's up sa inyong lahat mga kaparang, eto pag-usapan natin ang pinakamatandang empleyado nga po ng Pasig City Hall na eto, magugulat ka at bibilib ka po talaga kay Mayor Vico sa ginawa niya para po sa empleyado na ito ng City Hall na sa loob ng halos 3 o 4 na dekada ay ngayon niya lamang po ito mararanasan. At syempre, sino pa ba ang magbibigay sa kanya at sa iba pang mga empleyado ng City Hall kundi si Mayor Vico. Tara, pag-usapan po natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing, bago ang lahat, don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. At eto, nagbabalik tayo sa ating luma na microphone. So ito po ay may wire. So ito, pag-usapan po natin. By the way, sa mga hindi po nakakilala, ako nga po pala si Mr. Realytics from Pasig City. At sasamahan po natin si Mayor Vico sa kanyang journey sa politika hanggang sa siya po ay maging presidente ng ating bansa, at maasam man lang natin ang klase ng pamumuno ni Mayor Vico dito sa amin sa lungsod ng Pasig at mangyari po ito sa buong bansa. Eto, panoorin po natin. Sa unang tingin, mapagkakamalan mong lolo o malapit na kamag-anak ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang kasama niya sa kanyang profile picture. Akala ko rin po talaga dati mga kaparing nung makita ko ito, kamag-anak ni Mayor Vico itong kanyang kasama sa profile picture niya. Akala ko po talaga dati yun na kahit sino po pag nakita mo itong profile picture ni Mayor Vico dati na may kasama po siyang matanda, diba? Iisipin mo talaga malapit na kamag-anak ito ni Mayor Vico, pero hindi niya po ito kamag-anak mga kaparing. Wala po siyang relasyon dito po sa taong ito, hindi niya po ito kaano-ano. Pero ito, magugulat ka kung bakit. Siya pala si Tatay Dudut o Roberto Reyes Rodrigo, ang pinakamatagal na empleyado ng Pasig City Hall. Tinanggap ko ni Mayor Vico na yung pangalan ko. Nagkatawanan kami. Buti hindi mo inabot si Andres Bonifacio, sabi ko. Nagtawanan pa nga kami. And I was chose by Mayor Vico na kaming dalawa magpa-picture. Taong 1976, nang magsimula bilang technician sa Pasig Revolving Tower ang magsi-63 anyos sa si Tatay Dudut. Ngayon ay electrician siya sa Pasig City Sports Center. Ayon sa kanyang supervisor, maaasahan pa rin si Tatay Dudut sa trabaho sa kabila ng kanyang katandaan. Reliable naman, pagka inutusan mo siya, ginagawa naman niya yung dapat na gawin. Kasama si Tatay Dudut sa unang batch na mga kawani ng City Hall na na-regular noong buwan ng Enero nitong taon. Inabot ng mahigit. Ang mandato po ni Mayor Vico Bacaparin yung kanyang sinabi na lahat po ng empleyado ng Pasig City Hall ay gagawin niyang regular. So ito po yung sinabi niya, at ito, unti-unti niya nga pong ginagawa. I guess kung hindi po ko nagkakamali, parang 80% na po yata ng mga empleyado ngayon sa City Hall, o baka more than pa doon. Sabihin na natin mga 99.9% na po ng mga trabahador po ng Pasig City Hall ang ganap na nga pong regular. So ano pong ibig sabihin nito? Hindi na po sila mag-e-endo. So hindi na po sila mawawalan pa ng trabaho. 43 taon bago nasuklian ang kanyang serbisyo. At least, before bago ako mag-retiro, nakatikim naman ako ng permanency. Hindi ako nag-retiro. So ito nga po yung sinasabi ni Mayor Vico dati na palakasan nga po sa loob ng munisipyo, na hindi pinapahalagahan kung gaano ka nakatagal, kung gaano nakalaki yung naiambag mo, kung gaano ka kagaling, kahusay, pero kung wala kang backup sa munisipyo, kung wala kang kakilala doon sa mas mataas, walang mangyayari sa'yo. Ito po, gaya po ni Tatay. Biruin po natin na 4 na dekada, pero hindi man lang siya ginawang regular. 'Di ba? Wala man lang pong nangyari sa kanya. 'Di ba? Sa panahon pa ni Mayor Vico, bago natupad yung kanyang inaasam na maging regular nga po sa trabaho, 'di ba? So, ito po yung problema dati mga kaparing dito po sa Pasig na palakasan, na kapag malapit ka sa mga tauhan sa munisipyo, ikaw po yung uunahin nila.
'Di ba? Kapag meron kang backer sa loob ng munisipyo na dikit kay mayor, ikaw ang uunahin nila. 'Di ba? Gagawin ka nilang regular, pero kung hindi ka, wala ka, etsapuwera ka sa kanila. Buti nga po mga kaparing nung dumating si Mayor Vico, binago niya po lahat ng ito. Kahit na sobrang dami pong mga katiwalian na nagaganap daw dati sa munisipyo, pero alam niyo kung anong ginawa ni Mayor Vico? Hindi niya po pinagtatanggal yung mga empleyado po ng munisipyo, kahit na alam ni Mayor Vico na karamihan doon ay dikit pa rin po o may connection pa rin sa dati pong mayor, sa pamilyang namuno po sa Pasig ng halos 3 dekada. So yan po ang pinagkaiba kay Mayor Vico mga kaparing. Bali wala po sa kanya ang gantihan, 'di ba? Wala sa kanya yan. Ang importante kay Mayor Vico ay magserbisyo. At eto, sa wakas, makalipas po ang 4 na dekada, nabigyan din po ng hustisya eto si tatay. Na ever since from 1976, since I was started working the municipality Pasig until up to present time, na ako'y casual, status appointment ko is casual, humabol pa yung dito during Mayor Vico's administration. Sa bahay na ito sa Barangay Bambang, ipinanganak at tumanda si Tatay Dudut. Siya ang nag-aalaga sa kanyang asawang na stroke at mahigit 3 dekada rin na nanilbihan sa Pasig City Hall. Noong 1 linggo ay pinirmahan ni Mayor Vico Soto ang appointment papers ng nasa 100 kawani ng Pasig City Hall para sa kanilang regularization. Mula Enero hanggang Hunyo, umabot na sa 263 ang mga napermanente sa kanilang trabaho. Hindi ko man ma-permanent lahat, no, sa 3 years. Pero yung mga 20 years pataas, 25 years pataas, and then pag natapos na natin yun, yung mga 15 years pataas, ay bigyan natin sila ng seguridad, layo natin sila sa politika. Ayon kay Civil Service Commission o CSC Commissioner Attorney Eileen Lizada, nasa 1.8 million ang mga empleyado ng pamahalaan at 400,000 dito ay mga job order o casual employees nasa mga local government units. Kaya kapuri-puri ang hakbang na ito ng Pasig City Government. Yung ginagawa ni Mayor Vico Soto really is very laudable. Kasi pamilyado ho sila, ang mga JOs o yung mga nagkakap sa sitwasyon na yan. Let's say this year, for the next administration, was politics comes in, di ba? So, baka pagdating ng next administration, tanggal na naman kami. Correct. Tapos saan na naman sila pupulutin. So, palakasan na naman. Ayon pa kay Atty. Lizada, sana itularan ng iba pang LGUs ang ginagawang ito ni Mayor Vico. Jun Suriao, UN. Yan nga po yung pangit po talaga na kalakaran po sa atin, no, sa ating bansang Pilipinas, na hindi lamang po sa local government, maging sa national government, na kapag nagpapalit po ng mga bagong administrasyon, no, sa bawat gobyerno, mapa-local man o national, yung mga dati ng empleyado, pinagtatanggal nila kasi dahil iisipin po nila na ang mga taong ito ay may connection pa rin sa dating naupo, no, sa dating namumuno. So iisipin nila na hadlang sila sa mga plano nilang gawin. 'Di ba? Na baka iisipin nila na ay hindi to magiging loyal sa akin kasi loyal to sa dating nakaupo. So yan po ang binago ni Mayor Vico dito mga kaparing sa lungsod ng Pasig, ang wala ng palakasan. Bago pa po maupo si Mayor Vico nung kanyang kampanya, paulit-ulit niya pong sinasabi na ang lahat po ng mga empleyado ng City Hall ay hindi niya tatanggalin. Ito man ay may koneksyon doon sa mga dating nakaupo. 'Di ba? Kung sila man ay malapit, as long as ginagawa mo ang trabaho mo at loyal ka sa bayan, hindi sa kung sino mang politiko, mananatili ka sa pwesto at hindi kita tatanggalin. Yan po ang pinangako ni Mayor Vico dati na ginawa naman po niya mga kaparing, 'di ba? Sa loob lamang po ng 1 taon pagkatapos niyang maupo, halos 300 po ng mga empleyado ng Pasig City Hall ang ginawa niyang regular. 'Di ba? At mas dumami pa po ito hanggang ngayon na 2025. So, ito po ang magandang halimbawa na wag po nating idamay sa politika yung mga empleyado ng bawat City Hall, 'di ba? Yung serbisyo po natin. So, wag po natin silang idamay sa politika. Kasi ang nangyayari kasi,
kapag pagkatapos mong maupo at yung sumunod ay tatanggalin niya lahat ng mga empleyado tapos papalitan ng bago. So dahil nga po sa hindi sila mga regular, so andun po yung pangamba na baka pagkatapos ng termino tapos maupo po yung sumunod na mayor na mananalo ay tatanggalin po sila sa trabaho. So wala pong mangyayari, kawawa po sila, kawawa po yung pamilya nila. At yan po ang winakasan na palakasan ay gagawin niya po ito sa buong Pilipinas. So yun lamang po mga kaparing, bago ang lahat, bago tayo magtapos, don't forget to like and subscribe. Bye!